Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maureen, sabay ka na sa amin ni na Chris at Amy papunta kina Neri. Malakas sa boses ni Che, as in Charlene Ramuar, one of besties. Birthday kasi ng best friend naming si Nika Belmonte, so hindi pwedeng hindi kami makakadalo. At baka kami pang maging reason na hindi matuloy ang pa-birthday ng lukaret naming kaibigan. Oo na, sang-ayon ko. Aba, malaking bagay rin yun para makatipid ako. Dagdag savings ko na lang ang dapat ipamasahe ko para sa Grab, no? Hindi naman kasako kasing yaman ng 4 kong mga kaibigan. Ang kaibigan ko magbe-birthday na si Nika Belmonte ay anak lang naman ng isa sa pinakamayamang angkan sa Pilipinas na may pagmamay-aring iba't ibang kumpanya sa loob at labas ng bansa. Si Amy Jacinto naman ay isang beauty queen at isang heredera ng billion-worth company sa bansa. Same as Charlene, na anak ng multi-billionaire tycoon, at Gail Mateo na anak ng isang hasyendero, at si Chris Bahar na anak ng oil business tycoon sa Asia. Ako, anak ng katiwala ni Gail sa hasyenda at naulila sa magulang 1 taon after makagraduate ng college sa kursong business management. Masakit at mahirap mawala ng magulang. Wala ka masasandalan at matatakbuhan sa mga panahong lugmo ka. Sa mga panahong gusto mong madama ng mga yakap nila, pero yung sa bawat araw na babangon ka para na lang sa sarili mo, kasi wala na sila. Gayunpaman, naiibsan naman kahit papaanong aking kahungkagan kapag kasama kong mga kaibigan ko. Hindi nila ako itinuring na iba. Hindi ko naranasan o naramdaman sa kanila na mababa ako. Hindi nila ipinadama sa akin na langit at lupang pagitan ng estado namin. Mga anak sila ng bilyonaryo, pero silang bumaba para mapantayan nila ako. And I'm so thankful for them. Kita ko ang saya sa kanilang mga mukha nang pumayag akong dumalo sa kaarawan ni Neri. Sila na raw ang bahala sa susuotin ko. Nahihiyaman, ay wala na rin ako magagawa. Dahil alam ko naman sa sarili kong sobrang mahal ng damit na babagay sa dadaluhan kong okasyon. Siyempre, kinakabahan siya sa Belmonte. 8:00 pa ang simula ng selebrasyon, kaya hapon pa lang inaya na nila ako mag-mall para maghanap na masusuot at para na rin magpasalon. Maureen, mas ipa-enhance pa natin ang beauty mo para naman hindi na maghanapan ng iba si Dylan. Natatawang wika ni Chris. Loka-loka tagang mga to. Malaki ang tiwala kung hindi ako ipagpapalit ni Dylan kahit ano pa magiging itsura ko. Wala naman sigurong tangang basta na lang ibabasura ang 6 na taong na relasyon, di ba? Sus! Maureen at Dylan lang hanggang dulo. Pasigaw ko pang sagot para intense, di ba? Actually, lahat naman kami may love life. Siyempre, ang ganda naming to, di ba? But yung relationship ko lang ang may pinakamatagal. Unlike them na 1 year lang atang pinaka at ang number reason ng breakup, cheating. Minsan, hindi ko maintindihan kung bakit may mga partners na hindi marunong makontento sa partner sila. Yung tipong halos na ibigay mo naman lahat-lahat pero hindi pa rin sapat para sa kanila. Yung tipong kulang na lang pati buwan at bituin aabotin mo para lang maipadama kung gaano mo sila kamahal. But at the end of the day, mangiiwan pa rin sila. Bakit kasi ang daming hindi marunong makontento? Hindi marunong magpahalaga sa mga taong nagpapahalaga at nagmamahal sa kanila. I can still remember yung lines na sinulat ng isang idol ko na writer na si Ena Bicodo. Mahalin at panghalagahan mo yung mga taong hawak mo. Huwag mo silang iti-take for granted. Give them love, support and respect they deserve. Yakapin mo habang nasa iyo pa. Dahil sa totoo lang, yung taong yakap at mahal mo, tahimik na hinihiling ng iba na sana hawak ang yakap nila. Tas ang daming mga excess na habol ng habol after nila pakawalan.
yung matinong partner nila. Kasi narealize nila kung gaano sila kagago na hindi nila nakita kung gaano sila kaswerte. At maswerte na lang kapag mabibigyan pa sila ng second chances. Hoy gaga, umabot na sa kabilang planet ang takbo ng utak mo ah. Huwag mo nang isipin ang sidilan mo, hindi ka nun iiwan at pagpapalit. Ulo na ulo yun sa'yo no? Sikmat ni Amy dahil bigla akong natulala. Hindi ako mapakali. Habang pilit hinihila pataas ang gown na pinasuot sa akin ng mga bitches kong friendship. Paano ba naman, ay halos lumabas ng dibdib ko sa sobrang haba ng neckline. Sinita ko nga sila kung bakit ganitong damit pang napili nilang ipasuot sa akin. Tanging sagot lamang nila, bagay yan sa'yo bruha ka. Minsan i-aura mo rin yung mga curves mo. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. Mag-i-inerty pa ba ako? Ako na nga tong nilibre diba? Iginala ko ang aking paningin sa venue ng birthday ni Nika. Ang ganda. Kulang ang salitang ganda para isalarawan ito. Sa bawat sulok ay nagsusumigaw ng karangyaan. Idagdag pang mga bisitang halos 3/4 ay mula sa mga business tycoons ng bansa at Asia. Sabi ni Nari, dumating raw ang Kuya Albert nito. Halos ilang beses ko lamang to nakita pero hindi ko naman nakausap ng personal. Bukod sa laging seryoso nitong muka, ay may sariling bahay naman to tumitira. Dumadalo lamang dito kapag may mahalagang okasyon, lalo ng araw ng linggo, which is they considered your family day. Unang kita ko pa lang kay Albert, ay halos napatulala ako. Paano ba naman kasi? Ang sobrang gwapo nito. May tangkad na halos 6 feet, matipunong braso, nakapagyakap ay tila bagang nagpapahiwatig ng pagiging safe. Idagdag mo pang napakaganda nitong mga mata, ilong na tila hinulma, ang mapupula nitong labi na ang sarap halik-halikan. Basta ang gwapo niya. Crush ko nga siya at na-love at first sight ako. Pero kinalma kong pempem ko, lalo na't may fiancé na ako. Ilang lagok na ako sa wine na hawak kong medyo nakakaramdam na ako ng pagkahilo. At gusto kong magsuka, kaya nagpaalam ako sa mga bitches kong kaibigan para makapagpahinga saglit. Girls, tawag pansin ko sa kanila. Pwede bang magpahinga muna ako saglit? Medyo nahihilo na rin ako eh. Babalik ako mamaya. Agad kong wika. Pagkasara ng pintuan ng silid, ay agad kong sumampa sa kama. Hindi na ako nag-aksayang buksan ng ilaw o kahit man lang mga lampshade. Dahil na rin sa pagkahilo, ay nais ko na lamang matulog. Ngunit bago ko man maipikit ang aking mga mata, ay isang matipunong brasong humila sa akin at mabilis na nilamukos ng halik. Pinipilit ko makawala sa pagkakahawak ng animal na lalaking to, ngunit tila ako lamang ang nasasaktan sa tuwing hinahampas ko siya. Pinalaliman pa nito ang paghalik sa akin sa kabila ng aking pagpupumiglas. Walang magawang aking ordinaryong lakas kumpara sa lalaking katawan ng lalaking animal. Habang patuloy kong sinusubukan sa pagpupumiglas, ay nagsisimula ng maglakbay sa aking katawan ang kanyang mga palad. Please, I'm begging you. Huwag mo namang gawin sa akin to. Umiiyak kong pagmamakaawa mula ko sa sino mang lalaki na nasa harap ko. Ngunit tila bingi lamang to. Patuloy na naglalandas ang aking mga luha. Unti-unti nang nawawalang epekto ng alkohol sa akin at ang tangi ko na lamang gawin ay makawala sa nagsisimula kong bangungot. Napahagulhol pa akong lalo nang higpitan nito ang pagkakahawak sa aking mga kamay. Nanginginig ang aking kalamnan nang isa't isa nitong punuti ng aking kasuotan. Damn, napakaganda mo. Ang gabing dapat ipuno ng kasiyahan dahil kaarawan ng aking kaibigan at siya rin palang gabi ng pagkaguho ng mundo ko. Masakit ang aking buong katawan at malakas ang tama ng alak. Kaya bago pa man ako lamunin ng dilim, ay nakita ko pang mukha ng lalaking gumahasa sa akin. Ang lalaking kahuli-hulihang tao na napag-isipan ko ng masama. Pero naging masama siya. Paano mo nagawa sa akin to, Albert? Kapatid ka pa man din ang best friend ko. Wala siyang kasing sama. Ano pang pwede kong ipagmalaki kay Dylan? Isa na akong babaeng mababa ang lipad. Pero hindi ko naman ginusto mangyari yon. Sadyang sa buhay ngayon, hindi lahat ng mga ninanais natin ay magiging totoo o ating makakamtan.
Sa patuloy na makikibaka para sa araw-araw, ay marami tayo makakasalubong maaaring makatulong o magiging pabigat at pasanin. Maraming pagkakataon na magugulat na lamang tayo sa nangyari sa ating buhay. Mga pangyayari na minsan hindi natin inaasahan o ni sa bangungot ay hindi natin may imagine na maranasan. Ang maayos kong buhay ay biglang nagulo pagkatapos ng birthday ni Nika. Pilit kong kinakalimutan pero sa bawat sandali ay hinahabol ako ng mga alaala ng bangungot na yon. Pilit kong nililibang ang sarili ko sa pagbabakasakaling matakasan kong sakit at pandidiri para sa sarili ko. Yun ang akala ko. Dahil after a month, halos isumpa ko ng mabuhay pa sa mundo. Halos murahin ko na lahat ng pwede kong murahin dahil sa sobrang frustration sa nararamdaman ko. Who wouldn't be? I'm freaking pregnant with that Albert Belmonte. Halos hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yun. Tila tumigil ang pag-inog ng aking mundo. Tila pakiramdam ko ay sinumpa ko ng tadhanang maranasan ng lahat ng pait at sakit. Ano bang mga naging kasalanan ko? At tila lahat na yata ng kamalasan sa mundo sinaloko na. Sobrang sama ko ba para maranasan ko lahat ng to? I opened up my problems sa mga besties ko, lalo na kay Nika, at yung moment na narinig niya ang balita ko ay halos hindi to makapaniwala. Pero bakit? Paano nangyari? Iyon halos ang narinig kong tanong sa kanila. Sino bang maniniwala na ang isang respetadong bilyonaryo, ang lalaking halos sambahin ng lahat, at halos taglay na ang lahat ng katangi ang pinapantasya ng mga kababaihan? But Kuya Albert is getting married next month. Halos tumaas na ang boses ni Nika, samantalang sina Gail, Chris at Amy ay nasa tabi ko at patuloy akong inaalo. Naiintindihan ko ang mga sabi ni Neri. Sino nga ba ako kumpara sa kuya niya, di ba? Natural na mas paniniwalaan niyang kapatid niya kaysa sa akin na kaibigan niya lang. Maybe you seduce my brother because you like him at sinadya mo magpabuntis para hindi matuloy ang kasal nila. Malakas pa nitong sigaw at halos duruin na ako. Halos hindi ko naisip na aabot kami sa ganitong sitwasyon. Gusto ko siyang intindihin dahil alam kong pangalan ng pamilya nilang nakataya sakaling lumabas ang skandalo. Pero paano naman ako? Papayag nilang ba akong apak-apakan at maliitin? Bakit parang sa tono ng pananalita nito ay parang kasalanan ko pa? I'm getting married to next month and my friends knew it, especially Nika. Tapos sasabihin niyang sinidus ko ang kuya niya? Hindi ko napigilan ang sarili kong sampalin siya habang namamalisbis ang luha sa aking mga mata. Hindi ko gustong ginawa ko sa kaibigan ko, pero ayokong ganun-ganunin na lamang nila akong pagsalitaan. Paano mo nasabing I seduce your brother? Bukod kanino man alam niyong lahat ikakasal na kami ni Dylan next month. And how dare you para tangan ako? Itinuring pa naman kitang kaibigan. Ang bilis mo akong husgahan, kayong wala ka namang alam sa totoong nangyari. Andun ka ba nang halos tawagin ko ng lahat ng santo habang nagmamakaawa sa kapatid mong wag ituloy ang ginagawa niya? Andoon ka bang panahong binababoy ako ng kapatid mo? Muli ko itong sinampal na halos ikatabingi ng mukha nito. Ang bilis mong humusga. Babae ka. Ikaw sanang isa sa handang makakaunawa sa kalagayan ko. Bakit ginusto ko ba magpaghahasa sa kapatid mo? At magpabuntis? Walang hiya ang kapatid mo. Hinding-hindi ko mapapatawad kailanman ng kapatid mo. At lalo ng anak niya. Na sana mamatay na lamang dahil wala siyang karapatang mabuhay sa mundo kasama ng ama. Nag-hysterical kong sigaw sa harapan nilang lahat. Hindi ko na kayang kontrolin ang aking emosyon. Agad naman akong niyakap na mga kaibigan ko, habang si Nika naman ay umalis na, at nakita ko pang umiiyak rin ito na tumatakbo palabas. Hindi ko akalaing hahantong kami sa ganito. Bakit ba kasi may mga lalaking mahilig mag-take advantage ng mga babaeng mahina o wala sa wisyo? At ang masakit pa, ikaw nang biktima ng karahasan at pagbababoy. Pero at the end, ikaw pang mahusgahan at sisisihin na kesyo iinom pero hindi naman kayang sarili o hindi kaya sasabing hindi nagsusuot ng matitinong damit. Bakit ganoon ang mundo?
Hindi na alam ang salitang respeto. Mahirap pang aralin ng respeto sa kapwa sa kabila ng kung anong itsura, suot o lahi nito. Kaya maraming kababaihan ang naobuso dahil sa mga hayop na ito. Sana nga magkaroon ng matibay na batas na magbibigay ng mabigat na parusa sa mga taong gumagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Pagkatapos ang meet-up namin na iyon, ay agad akong pinuntahan si Dylan sa condo unit nito. Gusto kong ipagtapat sa kanya ang lahat. Alam kong mauunawaan niya. Alam kong hindi niya ako husgahan at ipagtatabo yan. Mahal niya ako. Mahal ko siya. Alam kong pipiliin niya pa rin tong 7 taon naming pinagsamahan kaysa sa kamaliang hindi ko ginusto. Pero halos magkapira-piraso ang aking puso at halos gumuho ng aking mundo nang halos titigan niya ako ng punong-puno ng pandidirit panghuhusga. Are you serious, Maureen? Ipapaako mo sa akin ang anak ng lalaki mo? Pagkatapos mo magpakasarap sa ibang lalaki, ipapasan mo sa akin ang responsibilidad at obligasyon maging tatay ng batang bunga ng kalandian mo? Halos hindi ako makahinga sa sinabi ni Dylan. Bakit nga ba ako umaasang tatanggapin niyang anak ni Albert? Walang tangang lalaking aako at tatanggap sa babaeng nilawain na ng iba. Bakit pa ba ako umasa magiging katulad pa kami ng dati sa sitwasyon ko? Hindi ko ginustong lahat ng nangyari, Dylan. Mahal kita. Mahal na mahal. Please don't leave me. Ikaw na lang ang meron ako. Please. Pagmamakaawa ko sa kanya, pero bingi na siya at hindi na ako binigyan pa ng pagkakataong makapagpaliwanag pa ng maayos. Umalis siya after nun at wala na akong naging balita. Ako naman, nang malaman ni Albert na nabuntis niya, ay umatras ito sa kasal at ako ang pinakasalan. Isang private civil wedding lamang ang nangyari. Kami magkakaibigan lamang ang naroon at ang pamilya ni Albert, maliban kay Nika na hindi na nagpakita. Halos mala-impyerno ang naging buhay ko sa poder nito. Hindi dahil sinasaktan ako, kundi dahil sa anak na naging bunga ng pangbababoy nito noon, si Alexander. Halos kumukulo ang dugo ko sa tuwing lumalapit to sa akin. Paano nga bang hindi? Halos replika ito ng ama. Sa loob na mahigit 4 na taon, ganoon ang naging senaryo namin. Hanggang sa dumating ang araw na siyang nagpabago sa akin. Nagpabago sa pagtingin ko sa anak ko. Nung makita ko tong nasa gilid ng tulay, ay wala akong pag-aalinlangan tumakbo at mabilis tong hinablot. Why did you do that, baby? Usisa ko habang pinupunasan ko ang kanyang mga luha. At halos manlumo ako sa naging sagot niya sa akin. That was supposed my birthday gift for you, mommy. At yun rin po ang wish ko sa birthday ko. Nakayuko nitong sagot. You don't love me and you don't like my existence. Kaya po tatalo na lang ako sa bridge na yan para happy ka na ulit. At para hindi ka na po laging galit kay daddy dahil buhay ako. Inosente nitong sagot habang nakayuko pa rin. After ng pangyayaring yon, ay naging maayos na kami na Alexander. Hindi madali, pero paunti-unti ay maayos naman. Pero kasabay ng pag-ayos namin, ay siya namang pag-eksena ng ex-fiancé ni Albert. Maraming ganap, hanggang sa nangyari na nga ang pangangidnap nito na siyang dahilan ng pagkakaroon ko ng amnesia. Ang 4 na taong pagkawalay kina Alexander at Albert, ang pagdating na Alexandra, at ang pagtatagpo at pagkupkup sa amin ni Nanay Crizelda at Tatay Jimson, kasama sina Kuya Lohan at Kuya Shahad. Katulad ng mga kwentong romansa sa mga pocketbooks at teleserye, hindi nawawala ang role ng kontrabida. Kaya akong nakaratay at nakikipagpatentero kay kamatayan dahil sa pagbabalik ni Cathy, ang ex-fiancé ni Albert, na hirap makamove on. Malamang na sa mga panahong nagpaulan ng salitang move on, napasarap ang tulog nun. Langga, miss ka na namin. Miss ka na ng mga babies natin. Miss na kita, langga ko. Please come back to us. Rinig ko ang gumagaralgal na boses habang ang kamay ay nakahawak sa aking kamay. Gusto ko magsalita, pero walang boses na lumalabas sa aking bunganga. Gusto kong bumangon at yakapin ang mga to at sabihing sobrang miss na miss ko na sila. Pero wala akong lakas.
Gusto kong damhin ang kanilang mga yakap at makita ang kanilang mga ngiti. Pero mahina ako. Masyadong malalim at malubhang tinamong sugat ko sa dibdib na tinamaan ng bala. Mahal na mahal kita, Langga. Mali man na naging simula natin. Inagaw man kita sa lalaking pinangarap mong makasama habang buhay. Pero wala akong pagsisisi. Mahal kasi kita. Handa akong gawin lahat ng imposible na maging posible. Kung ikaw naman ang kapalit. Kaya please, Langga, tama ng pahinga. 4 na buwan ka na diyang nakahiga. Hindi ka ba napapagod? Hindi ba nangangawit ang iyong likod? Miss ka na namin lalo ng mga bata. Pagpapatuloy ng boses na alam kong umiiyak, kasabay ng pahigpit na nanginginig nitong pagkakahawak sa aking kamay. Mahal na mahal rin kita, Albert ko. Napatawad na kita. Sadyang nasaktan lang ako ng sobra ng mga panahong yon. Pero ganun pa man, ipinagpapasalamat kong nangyari yun sa akin kasi nakilala kita at nagkaroon ako ng Alexander at Alexandra. Pero katulad ng mga kwento sa libro, marahil hanggang dito na lamang ang ating kwento. Masaya akong lilisan sa mundong to na baon ng iyong pag-ibig at alaala. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Kayo ang lahat sa akin. Kayo ang buhay ko. At kung sakaling magtatagpo tayong muli, kayo at kayo pa rin ang pipiliin ko maging pamilya ko. Mahal ko kayo. Kasabay ng mga katagang iyon ay ang pagpatak ng aking mga luha, kasabay ng aking paghakbang patungo sa liwanag na magdadala sa akin sa dako paroon, sa buhay na walang hanggan.